Pa, pre. Tara, isingin na natin. Tara. CJ? Pre. Assignment, pre. CJ, uy. Oh, nandiyan na pala kayo. Upo muna kayo doon. Sige bumangon ka na ha. Google po yan. Siyempre. Pre. Tapos mo na yan. Search mo na ba yun ngayon? Hindi pa nga eh. Only pa lang. Sige nga natin tapusin natin. Uy, CJ! Hindi ka dito. Ano nga ba yung instruction ni ma'am? Yung limang scientists daw, research natin. Alam mo yung contributions, kailan sila nag-contribute, kailan sila nag-start, saka yung mga inventions. Sulat sa papel. O, CJ, yung nasa unahan, sino? Sabi na eh. Sino nasa unahan? Ito. Una si Anacleto del Rosario. Ayan. Siya kasi yung widely considered as the first prominent homegrown Filipino scientist. Tinuturing din siya ang father of Philippine chemistry. Chemist siya. Anacleto de la Rosario y Sales na ipinanganak noong 1860. He is generally regarded as the first renowned homegrown Filipino scientist and the father of Philippine science and laboratory. During the Spanish colonial era, siyang isa sa mga leading chemists sa bansa. Noong 1887, siya ang naitalagang unang direktor ng Laboratorio Municipal de la Ciudad de Manila. Sa panahong halos wala pang structured scientific institution sa Pilipinas, siya ang naglatag ng standards for laboratory work and quality control. Isa sa kanyang pinakakilalang ambag ay ang pagdevelop ng method para makagawa ng pure alcohol mula sa tuba ng Nipa palm. Ang innovation na ito ay nanalo ng first prize sa 1889 World's Fair sa Paris. His work helped establish the early foundation of science and technology in the Philippines. Sige, dun na tayo sa next. Ako naman dito. Ay, wait lang ma. May ginagawa kami project. Mamaya uwi na rin ako. Sige, bye. Ano? May nahanap ka ba? Next natin si Gregorio Y. Zara. Alam mo ba? Siya yung dahilan kung bakit mayroon tayong concept ng video call. Na-invento niya yung two-way video call. Gregorio Zara, pinanganak noong 1902, isang engineer, physicist, inventor at national scientist. Kilalang kilala siya bilang father of video conferencing dahil sa pag-invento niya ng first two-way video phone noong 1955. Bukod dito, isa siya sa pioneering aeronautical engineers sa bansa. Nakapag-develop siya ng airplane engine na kayang gumamit ng plain alcohol bilang fuel. Mayroon din siyang solar power water heater, isang propeller cutting machine at natuklasan ang physical law na tinawag na Zara effect na may kinalaman sa electrical kinetic resistance. He held multiple patents across various scientific fields. Zara's work demonstrated how Filipino innovation extended beyond one discipline. Galing, no? Pilipino pala yung dahilan kung ba't may concept tayo ng video call. Kailan na ba tayo? Pangalawa pa lang yun. Ang pangatlo natin, si Fidel Mundo. Siya yung naka-invento ng incubator. Incubator? Di ba doon nilalagay yung mga premature babies? Fidel Mundo, isang pediatrician na nag-focus sa child healthcare lalo na sa mga rural communities pagkatapos ng digmaan. Noong 1936, siya ang naging unang babaeng pediatrician na tinanggap sa Harvard Medical School. Isa sa kanyang pinaka-importanting imbensyon ay ang bamboo incubator na idinisenyo para sa mga lugar na walang electrical power. Ang layunin nito ay makatulong sa premature infants sa mga probinsya na walang access sa modern medical equipment. Itinatag niya ang kauna-unahang pediatric hospital sa bansa na dating Children's Medical Center at ngayon ay Fidel Mundo Medical Center. Noong 1980,
siya ang naging unang babaeng national scientist ng Pilipinas. She also received international recognitions such as Elizabeth Blackwell Award, the Ramon Magsaysay Award for Outstanding Public Service, at ang award mula sa International Congress of Pediatrics bilang Most Outstanding Pediatrician and Humanitarian. Her work addressed a critical national need, accessible child healthcare. Galing, no? Uy, CJ! Okay ka lang, pre? Nagugutom ako. Uy, banana ketchup ba yan? Speaking of banana ketchup, alam mo ba nung World War II, nung kasagsagan ng war ng Japanese at American dito sa Pilipinas, si Maria Orosa, yung war heroine natin, isang food technologist, inimbento niya yung banana ketchup. Dahil sa Maria Orosa Ilagan, isang food scientist, pharmaceutical chemist, humanitarian, at war heroine. Pagbalik niya sa Pilipinas noong 1922, nagsimula siyang mag-promote ng food preservation techniques sa pamamagitan ng mobile demonstrations sa iba't ibang komunidad. Pinakakilala siya sa pagdevelop ng banana ketchup, isang local alternative sa imported tomato ketchup. Ngunit mas malawak pa ang kanyang kontribusyon. Nag-eksperimento siya sa paggamit ng mga native Filipino crops upang mapabuti ang food security at nutrition. During World War II, ang kanyang preservation methods ay nakatulong sa pagpapadala ng pagkain sa mga sundalo at mga prisoners of war. Her work connected science, nutrition, and national survival. Paul, kanina kayo natin to. Sige. Ramon Cabanos Barba. Ipinanganak noong 1939 sa Ilocos Norte, isang horticulturist at national scientist na idinagdag noong 2014. Nag-aaral siya sa University of the Philippines Los Baños at nagpatuloy ng master's at PhD studies sa abroad. Ang kanyang pinakamahalagang research ay ang pag-induce ng mango flowering gamit ang potassium nitrate. Dito, naging posible ang off-season fruiting ng mangga nang hindi nasisira ang puno. Bago ang discovery na ito, seasonal at unpredictable ang mango harvest. Dahil sa kanyang research, naging mas stable ang mango production at mas tumaas ang kita ng mga magsasaka. Pinili rin niyang huwag ipatent ang kanyang research upang malayang magamit ng farmers ng walang bayad. His contribution had long-term economic impact on Philippine agriculture. galing din talaga ng mga Pinay, no? Oo nga. Also have the same ability to create and invent, same as people in the western part of the world. Oo, tsaka, isipin mo, hindi man natin sila kalala personally. Pero, yung mga pinisimulan nilang inventions, or yung mga na-create nila, nagamit yun ngayon para ma-develop. Diba, CJ? 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 CJ?